Ang problema, hindi mo alam kung saan mo inaangkla ang iyong pananampalataya. Malaking problema yan. Sabi mo, Kristiyano tayo. We're Christians, washed by the blood of the Lamb. Pero ano to? Bakit hindi mo alam kung saan mo iaangkla ang pananampalataya mo? Kung dumarating ang mga bagay na hindi ka aya-aya. Malimit po talaga. Including myself. Minsan nagagalit ako sa sarili ko. Why? Lord, am I doubting you? I asked him, Jesus, am I doubting your love for me? Please, Lord, kako, let me know. Let me know. It's an issue for me. It's a big issue for me. I don't know if it's an issue of something, but definitely it's not an issue of doubt about anything about God, of course, but it's an issue of seeing my situation. It's an issue of how can I get out of something na gusto ko nang kumawala o kumalas, like for example yung mga problema sa family. Kahapon may mga issues na naman na nababanggit, mga gagawin na naman kami mga pagbabago sa mga dapat na i-resolve within the family lang po naman. Pero minsan sabi ko, Lord, ayoko sabing gi-give up ako. Ba't naman ako gi-give up? Eh si Jesus nga hindi nag-give up sa akin, di ba? Namatay siya sa cross para sa akin. Pero sometimes nakakapagod na rin po. Nakakapagod na one issue after the other. Sabi, biniro ko nga si Lord, Lord, hinay-hinay. Pero hindi naman si Lord nagbibigay ng mga pagsubok sa atin, siyempre. Pero alam ninyo, nung kausap ko hapon yung auntie ko, sabi ko, I will let the Lord Jesus to take good care of everything. Ayoko na lang ma-stress. I don't want to feel something na hindi ko trabaho. Ang trabaho ko lang ay magtiwala sa Panginoon. To trust Him, to trust His grace. Bakit naman ako magpapakadalubhasa sa pagpoproblema, di ba? Nakakapagod lang po talaga na am I really something like sabi ko, am I really trusting you, Lord? Natanong ko po yan sa sarili ko. All of us got issues. Forgive me. Pero talaga naman po, minsan gusto ko, sabi ko, Lord, how about a day na talagang walang problema, walang chuchu, walang bla bla, you know, maayos. That's all what we wanted. Gusto natin lahat yan. Pero yeah, I mean, Jesus is in control and let's trust Him for that. Ano yung text? Oh, you have new 2 followers. Okay. Thank you, Lord. May dala pa rin akong bago. Dalawa lang? Dalawa lang. Joke. So, ayun. Kasi ang problema, sino ba nagtitimpla ng problema? Sino ba nagtitimpla nito? Ewan ko rin. Kasi kung tayo lang naman mga tao, siyempre ayaw naman natin ng problema. We don't need anything na pwedeng sa atin. Kung tutusin, wala naman po tayong problema. Because all, dinil na ni Jesus sa krus. Maliwanag po yan sa Kalbaryo. Okay, so nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay na po niya lahat sa atin. So, pagtiwalaan lang po natin yan, mga ginawa ng Panginoon, at matuto po tayong magpasalamat po sa Kanya. Baka sometimes hindi na po tayo nagiging thankful, mas nagiging mareklamo na po tayo regarding things, regarding some matters sa buhay. Okay, and yes, normal naman po siguro, dahil mga tao lang po tayo, pero tayo po ay dapat pong matutong magtiwala po sa mahal na Panginoong Jesucristo, dahil siya po talaga ang sa atin ay nagmamahal at may gusto na tayo ay maging better sa buhay pong ito. Okay, so ayun po, at the Lord is so good, the Lord is so faithful po sa atin. Okay, so right now gusto ko pong basahin po sa inyo itong talatang ito sa Biblia. Okay, magbasa tayo. Yan, Psalm 27. Okay, basahin natin hanggang verse
Hanggang verse 5 yan, kung hindi ako nagkakamali, no? The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Ayan. The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army come against me, my heart shall not fear. Though a war may raise up against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Nakasumpong yung acidic ko, pasensya na po. To behold the beauty of the Lord Jesus and to inquire in His temple. Okay, yan. Tuloy natin dito. Blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. Okay, the Lord is their the Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Save your people and bless your inheritance. Shepherd them also and bear them up forever. Of course, yan po ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Yan po. Sapagkat Jesus indeed love us so much. So, mapangahawakan natin ang mga salita niya na araw-araw po nating binabasa, araw-araw nating pinagbubulay-bulayan. Okay? At pag pinagbulayan po natin ito, yakin natin na maisa sa buhay at maisa sa puso po natin ito. Sapagkat, sa totoo lang po, ang sarap bumasa ng salita ng Diyos. Kailangan paniwalaan natin kung ano yung nakalagay sa Bible. Do not base on your feelings. It's deceiving. Sometimes ganyan po ako Lord, sometimes sabi ko, I tend to ask the Lord, I want to feel yung pagbabago, ganyan, pero nakalimutan ko na wala pala po yan sa tinatawag na pakiramdam o feeling. Nandoon po yan sa truth ng binasa natin na talata. Nandoon po yan sa truth na kung sinabi ng Panginoon, magaling ka na sa mga sakit mo, magaling ka na. Kung sinabi ng Panginoon na mayaman ka, mayaman ka. Mamaya po talaga naghihintay po kami ng amin pong may nag-text po. Okay. May naghihintay po kayo mamaya ng yung hinihintay namin deal sa lupa na I hope yung mga kapwa ahente ko tumawag na para may blessings po tayo. Ganyan po. Basta ako nagtitiwala ako, I am highly favored and greatly blessed. Pinaburan na tayo nang mamatay si Christ sa cross. It's something na talagang na-deal na once for all time. Kailangan natin paniwalaan. Bakit sometimes yung pinakamadaling gawin yun ang mahirap? Madali na magtiwala pero sometimes nag-i-struggle tayo sapagkat masyado tayong result-oriented. Masyado tayong naghihintay agad na okay lang, makita ko. Ano kasi Tomas? Are you Thomas? Doubting Thomas? Diba sabi niya, kung hindi ko makita yung mga pinagpakuan sa kanya, hindi ako maniniwala. Hindi nakita niya ang Panginoon. Thomas, stop doubting. Just believe. O sabi ni Thomas, my Lord and my God, Jesus Christ. Binanggit niya, my Lord and my God. Sabi ni Jesus, do you believe in me now, Thomas, because you have seen me? Sabi niya, blessed are those who have not seen me and yet believe in me. Okay, tayo po yun. Hindi natin nakikita si Jesus pero alam natin, nandyan po siya. Nandyan po ang kanyang mga pangako. Natapakan ko po, tingnan nyo. Mahina pa ng foundation ito. O yan. Parang may revelation sa akin itong batong ito. Ganyan ba ang foundation natin? O? Ay, napakahina. No. Diba? Ganyan ba ang foundation natin? May revelation Bawat nangyayari may revelation. Ayan. Thank you Lord sa revelation. My foundation is the true rock. That rock is Jesus Christ. Hindi ganyan karupok na rock. No? Papaswente ko ulit yan. Pero na naman gastos naman. Gastos na naman. Okay lang. So, ayun. Yun ang pong gusto ko sabihin sa umagang ito. At least may revelation maski nasira. Yun ang maganda. Thank you Lord Jesus. Happy tayo. Jesus is our happiness. Masaya tayo. Gusto ni Jesus, happy tayo. Naway ang buong maghapon to ay maging pagpapala tayo sa iba. We are blessed to be a blessing. Always remember that. Born again Christian po tayo. Tayo po blessing sa iba. Hindi po tayo, tayo po magdadala ng blessing sa iba sapagkat dala natin ang tunay na blessing ng mundo. Ang Panginoong Jesucristo. Thank you. God bless everyone. Mapagawa ko na naman yung